Narito ang adaptasyon ng kwento sa konteksto ng Pilipinas habang pinapanatili ang pangunahing nilalaman at haba. Hindi natin maaaring pabayaan ang Pilipinas na ganito. Mula sa 3 isla ng Pilipinas, natuklasan ang mga dambuhalang istruktura na hindi matukoy ang pinagmulan, Basco, Patnanungan at Mapun. Agad na nagpatawag ng emergency meeting ang lahat ng internasyonal na ahensya ng seguridad para sa 3 islang ito. Ang istrukturang iyan, ginawa ba iyan ng Pilipinas? Paano nila nagawa ang ganoon? Sa tanong na ito, maging ang mga kinikilalang pinakamahusay na eksperto sa mundo ay nanahimik. Ang isang beses sa 200 taon na inaasahang dambuhalang alon na parang halimaw ay madali nilang hinati. Isang antas ng depensa na hindi man lang nasubukan ng anumang makapangyarihang bansa sa loob ng ilang dekada. Tahimik at mabilis na itinayo ng Pilipinas ang dambuhalang istrukturang iyon. Hindi ito idinisenyo bilang isang sibiliyang paliparan. Ito ay espesyal na idinisenyo bilang isang estratehikong base militar. Balak ba nating pabayaan na lang ang Pilipinas na ganito? Ngunit hindi nagtanggi o nagkumpirma ang Pilipinas. At ito ang pinakakinatatakutan ng mundo, ang kasalukuyang katahimikan. Ano kaya ang nangyari? Bago iyon, kaunting paalala lamang, kung mabilis mong pipindutin ang button sa loob ng 1 segundo, malaking tulong ito sa paggawa ng video. Ngayon, simulan na natin. Sa loob ng 22 taon, inanalisa ko ang infrastruktura ng militar sa buong mundo. Nakita ko na ang mga lihim na runway sa gitnang silangan at inimbestigahan ko na rin ang mga base sa artipisyal na isla sa dagat timog China. Ngunit hindi ko inakala na ang 3 maliliit na isla ng Pilipinas ang magpapayanig sa buong karera ko, Basco, Patnanungan at Mapun. Bakit kaya niyanig ng mga paliparan sa 3 islang ito ang European Military Academy? At bakit doon ko nalaman na ang lahat ng alam ko ay mali? Ang pangalan ko ay Edward Racing. Ako ay miyembro ng UK Defence Science and Technology Laboratory at sa loob ng 15 taon, inanalisa ko ang mga base ng operasyon ng Navy at Air Force. Maraming beses na rin akong nagsagawa ng magkasanib na proyekto sa pagtatasa ng infrastruktura ng militar sa karagatan. 8 taon din akong nagtrabaho bilang disarmament consultant ng United Nations. Ang aking pilosopiya ay hindi ako naniniwala sa anumang hindi kumpirmado. Hindi ako tumatanggap ng anumang pahayag nang walang on-site verification. Hindi ko kailanman inakala na ako ay yayanigin dahil sa Pilipinas. Nagsimula ang lahat sa London. Nagsimulang kumalat ang kakaibang ulat sa European Military Academy. Ang mga paliparan sa malalayong isla ng Pilipinas ay hindi lang pangkaraniwang pasilidad ng sibilyan. Ang mga paliparan na kasalukuyang ginagawa sa Basco, Patnanungan at Mapun ay para raw sa layuning militar. Sa simula, hindi ako interesado. Pilipinas? Isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya. Ano kaya ang gagawin nila? Abala ako sa mga problema sa militar na paliparan sa mga lugar ng digmaan sa gitnang silangan at wala akong panahon para sa Pilipinas. Ngunit may kakaibang nangyari. Nagsimulang magkaroon ng bulungan sa isang London Security Forum. Isang sesyon na karaniwan ng tahimik ay biglang uminit. Ipinakita ng presentor ang mapa ng Pilipinas sa screen at naglagay siya ng 3 tuldok. Basco, sa gitna ng silangang karagatan. Patnanungan, ang pinakadulo sa timog silangan ng Luzon. Mapun, ang tulay sa kanlurang dagat. Kapag pinagdugtong ang 3 tuldok, lumitaw ang isang perpektong tatsulok. Nilunok ko ang aking laway sa sandaling iyon. Sa loob ng 22 taon, sa aking mga mata na nag-analisa ng infrastruktura ng militar, hindi ito mukhang nagkataon lamang. Ang Pilipinas ay gumagawa ng mga nakatagong outpost. Nagkagulo ang bulwagan sa sinabi ng presentor. Kahit ako ay hindi sinasadyang sumandal sa aking upuan, ano kaya ang inihahanda ng Pilipinas? Sa sandaling iyon, isang lalaki ang tumayo mula sa kanyang upuan, si Klaus Hafen, isang German military strategist. Kinuha ni Hafen ang mikropono at sumigaw, balak ng Pilipinas na gawing militar na istasyon ang Pag-asa Island. Ang paliparan sa Basco, ang unang hakbang niyan. Nagkagulo ang lugar. Hindi siya huminto doon. Ang isla ng Patnanungan ay magiging outpost na magbabantay sa banta mula sa Hilaga. Ang kapuluan ng Mapun ay gagamitin bilang radar base upang bantayan ang mga aktibidad sa karagatan. Hindi ito sibilyang paliparan.
Ito ay nakatagong proyektong militar ng Pilipinas. Napailing ako. Napakalambot ng lohika. Ang mga sumusuportang dokumento ay mahina rin. Ang pahayag ni Hafen ay malapit sa haka-haka. Ngunit tumango ang mga tagapakinig sa kanyang mga salita. Bakit? Walang datos? Pinaghihinalaan ang Pilipinas? Matapos ang sesyon, lumapit ako kay Hafen upang tanungin ang batayan. Mr. Hafen, may data ba kayo na sumusuporta sa teorya na ang mga paliparan ng Pilipinas ay para sa layuning militar? Humarap sa akin si Hafen. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Racing, wala kang alam tungkol sa Pilipinas. Ang data, ito ay intuition. Tingnan mo ang lokasyon na iyan. Sa tingin mo ba ay nagkataon lang? Nagulat ako. Intuition? Sa isang analyst na may 22 taong karanasan, gagamitin mo ang intuition bilang batayan? Mapanganib na paghinalaan ang isang bansa ng walang ebidensya. Sa aking mga salita, ngumisi si Hafen. Racing, niloloko ka lang ng Pilipinas. Ang kanyang pagngisi ay naririnig ko pa rin. Nagalit ako, ngunit sa parehong oras, may kakaibang damdamin ang sumulpot. Talaga bang may nalimutan ako? Ilang araw pagkaraan, nag-publish si Hafen ng isang papel sa isang internasyonal na akademikong journal. Nakakagulat ang pamagat. Mga paliparan sa liblib na isla ng Pilipinas, ebidensya ng nakatagong ambisyong militar. Sa papel na iyon, direktang binanggit niya ang aking pangalan. Malinaw na sinasabing niloloko ang ilang analyst ng propaganda ng Pilipinas na direktang tinutukoy ako. Nagsimulang magkagulo ang London Academy. Nagbago ang tingin sa akin ng aking mga kasamahan. Racing, talagang kakampi ka ba ng Pilipinas? Sunod-sunod ang mga tanong. Hindi ko balak kumampi sa Pilipinas. Hindi lang ako sumasang-ayon sa pagdududa na walang ebidensya. Gayunpaman, sa isang iglap, tinawag na akong pro-Pilipinas. Nagalit ako, ngunit mas malakas ang naramdaman ko na kuryosidad. Bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Hafen sa Pilipinas? Kahit kulang sa datos, bakit Pilipinas lang ang problema? Inilatag ko ang mapa sa aking mesa. At ako mismo ang naglagay ng 3 tuldok, Basko, Patnanungan, at Mapon. Sa sandaling pinagdugtong ko ang mga tuldok, bumilis ang tibok ng puso ko. Gaya ng sinabi ni Hafen, ito ay isang perpektong tatsulok. Isang disenyo na sumasakop sa silangan, kanluran, at timog na karagatan. Napakahusay ng posisyon na ito para ituring na nagkataon lamang. Mula sa pananaw ng militar, mukha itong depensa na bumabalot sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nagsimula akong maguluhan. Posible bang tama si Hafen? May itinatago ba talaga ang Pilipinas? Hindi iyan tama. Napailing ako. Hindi ako makakabuo ng conclusion base lang sa lokasyon sa mapa. Kailangan kong makita ang lugar mismo. Kailangan kong kumpirmahin ang data. Nagtungo ako sa aking boss upang humiling ng business trip sa Pilipinas. Gusto kong direktang imbestigahan ang mga paliparan sa liblib na isla ng Pilipinas. Tinitigan ako ng aking boss. Ang kanyang tingin ay malamig. Racing, pasilidad ng sibilyan iyan. Wala tayong dahilan para imbestigahan. Ngunit sa akademya, iminungkahi ang teorya ng layuning militar. Hindi ba natin kailangan ng kumpirmasyon? Ang pahayag ni Hafen? Haka-haka lang iyan. Malinaw na ang konklusyon. Ang Pilipinas ay nagpapabuti lang ng transportasyon para sa mga lokal. Mariing sinabi ng boss ko, hindi ko aaprubahan ang biyahe. Hindi ako sumuko. Kung hindi ko direkta itong makumpirma, hindi ko rin mapapabulaanan ang pahayag ni Hafen. Bakit kailangan mong pabulaanan? Baliwalain mo na lang. Binanggit ang pangalan ko. Sinasabi nilang, niloloko ako ng Pilipinas. Bumuntong hininga ang boss ko. Racing, naiintindihan ko na nag-aalala ka sa iyong reputasyon. Ngunit hindi mo kailangan pumunta sa Pilipinas para doon. Hindi umusad ang usapan. Lumabas ako ng opisina, puno ako ng galit at pagkabigo. Nang gabing iyon, mag-isa kong sinimulan ang pag-aaral ng mga dokumento ng paliparan ng Basko. Naghanap ako ng mga pampublikong disenyo. Dahil hindi ako marunong ng Filipino, gumamit ako ng translator. Noon, may isang kakaibang pangungusap ang napansin ko. Disenyong handa para sa 200 taong siklo ng alon, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Isang sibilyang paliparan na handa para sa alon na nangyayari isang beses sa 200 taon. Ang karaniwang pasilidad ng daungan ay idinisenyo batay sa 50 taong siklo ng alon. Maging ang pasilidad ng militar ay hanggang 100 taon lang. Pero 200 taon, bumilis ang tibok ng puso ko. May mali dito.
Naghahanap ako ng mga larawan ng paliparan ng Basco. Ito ay mga larawan ng construction site. Isang dambuhalang istruktura ang lumulutang sa dagat. Caissons, mga konkretong istruktura na gumagawa ng breakwater sa dagat, ngunit abnormal ang laki nito. Ayon sa dokumento, taas na 25 metro, lapad na 24 na 20 metro, katumbas ng 3 gusali na sampang palapag. Bakit kailangan ng sibilyang paliparan ng ganitong uri ng halimaw? Sa ilang larawan pa lang, naisip ko na hindi ito ordinaryong paliparan. Mayroon itong iba. Hindi ito problema na huhusgahan sa modelo lamang. Kung walang pag-aproba ng boss, gumawa ako ng desisyon. Gagamitin ko ang aking personal na bakasyon. Direkta akong pupunta sa Pilipinas. Nanginginig ang kamay ko habang nagbubook ng flight. Pakiramdam ko, isang click lang. Maaaring magbago ang buhay ko. Ito ay isang one-way ticket mula London papuntang Naiya. Hindi ko tinukoy ang petsa ng pagbabalik dahil hindi ko alam kung gaano katagal. Bago umalis, nakatanggap ako ng email mula kay Hafen. Racing, narinig kong pupunta ka sa Pilipinas, mag-ingat ka. Ang Pilipinas ay magpapakita lang ng gusto nitong makita sa iyo. Ang katotohanan ay nakatago, hindi ako sumagot. Ang pagngisi ni Hafen ay lalo lang nagpatibay sa aking determinasyon. Direktang titingnan, direkta kong kumpirmahin. Iyan ang ginawa ko sa loob ng 22 taon. Bago sumakay sa eroplano, muling naisip ko ang pangungusap na iyon, handa para sa 202 taong siklo ng alon. Talaga bang sibilyang paliparan iyan? Ano kaya ang inihahanda ng Pilipinas? Ang pangungusap na iyon ang nagpapayanig sa aking 20 taong karera mula sa pundasyon. At hindi ko pa alam noon na ang katotohanan na haharapin ko sa Pilipinas ay babasagin ang aking buong pananaw sa mundo. Lumipad ang eroplano. Lumiliit ang London. Tinitignan ko ang labas ng bintana at bumulong. Pilipinas, ano kaya ang ginagawa ninyo? Nagsimula ang aking paglalakbay upang hanapin ang sagot. Sa sandaling lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naiya, naranasan ko ang unang pagkabigla. Isang 14 oras na flight. Hanggang sa umalis ako sa London, minamaliit ko pa rin ang Pilipinas. Isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya. Alam kong mabilis silang umunlad pagkatapos ng digmaan, ngunit ang antas ng infrastruktura ay hindi pa rin makakapar sa Europa. Ngunit sa sandaling tumapak ako sa paliparan, nayanig ang kaisipang iyon. Ang oras ng paglipat mula runway hanggang gate ay eksaktong 4 minuto. Sa Heathrow Airport, aabutin ito ng 15 minuto. Ang oras ng paghihintay sa immigration ay 7 minuto. Ang paglabas ng bagahe sa conveyor belt ay 12 minuto. Lahat ay gumalaw ng tumpak, tulad ng orasan. Nakatayo ako ng tulala. Ito ba ang Pilipinas? Tiningnan ko ang loob ng paliparan. Mataas ang kisame, malapit sa natural na ilaw ang ilaw. Ang mga karatula ay intuitive at walang makikitang alikabok sa sahig. Nang pumasok ako sa palikuran, bawat banyo ay may automatikong sistema ng paglilinis. Maaaring ito ay maliit na bagay. Ngunit ang mga detalyeng ito ang nagpapakita ng antas ng infrastruktura. Sa loob ng 20 taon, nilibot ko ang mga paliparan sa buong mundo. Ang Naiya ay isa sa mga nangunguna sa nakita ko. Sa kahusayan ng operasyon, mas mahusay pa ito kaysa Europa. Hindi ko maiwasang aminin sa aking sarili, ngunit hindi ko pinahinaan ang aking pag-iingat. Dahil lang sa maganda ang Naiya, hindi ibig sabihin na nawala na ang pagdududa tungkol sa mga paliparan sa liblib na isla. Hindi ko nakalimutan ang aking layunin. Narito ako upang tuklasin ang katotohanan tungkol sa Basco, Patnanungan at Mapun. Paglabas ko ng paliparan, naghihintay ang kinatawan ng Pilipinas. Sinabi niyang miyembro siya ng Department of Transportation, D.O. Tara. Isang kabataang lalaki. Ang pangalan niya ay Marco Reyes. Fluent siya sa Ingles. Doctor, racing, pagod sa mahabang biyahe. Bukas, may briefing tayo tungkol sa paliparan ng Basco. Tumango ako. Briefing? Sige. Direktang makikinig ako sa kanila. Habang nasa sasakyan papunta sa Manila, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang expressway ay napakalinaw. Ang mga marka ng lane ay malinaw at may bakas ng pag-aalaga sa disenyo ng mga sound barrier. Mataas din ang antas ng infrastruktura ng kalsada. Nasaan ang katotohanan? Nagsimulang magkaroon ng maliit na bitak sa aking pag-iisip. Nang mailagay ko ang aking mga gamit sa hotel, binuksan ko ang aking laptop. May email mula kay Hafen. Racing,
Narinig kong nasa Pilipinas ka na. Huwag kang maniwala sa kung ano lang ang ipapakita nila. Ang katotohanan ay nakatago. Hindi ako sumagot. Ang mga salita ni Hafen ay parang ingay na lang sa akin ngayon. Ako mismo ang titingin at huhusgahan. Kinabukasan, nagtungo ako sa lugar ng briefing. Isang research facility sa labas ng Manila. Pagpasok ko sa conference room, naghihintay ang 4 na Filipino engineers. Sa dingding, nakasabit ang blueprint ng paliparan ng Basco. Umupo ako sa aking upuan. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas, ang pangunahing paksa. Nagsimula ang briefing. Isang engineer ang tumayo sa harap ng screen. Ang pangalan niya ay Engineer David Lim. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 50s. Matalim ang kanyang tingin. Dr. Racing, ipapaliwanag ko ang tungkol sa paliparan ng Basco. Ipinakita sa screen ang mapa ng Basco. Isang maliit na isla na lumulutang sa gitna ng silangang dagat. Ang Basco ay humigit kumulang 1,000 kilometer ang layo mula sa mainland. Ang populasyon ay humigit kumulang 2,500 katao. 2,500 katao? Sumimangot ako. Gagawin nila ang paliparan para sa ganoong kaliit na populasyon? Parang nabasa ni Engineer Lim ang aking ekspresyon. At nagpatuloy siya. Maliit ang populasyon, ngunit mahigit 30,000 ang bumibisita taon-taon. At higit sa lahat, may problema sa karapatan sa buhay ng mga residente. Karapatan sa buhay, sinimulan kong magtala. Kapag lumala ang panahon, naihihiwalay ang Basco sa loob ng ilang araw. Kung kanselado ang mga barko, nagiging imposible ang akses sa medikal na pangangalaga. Kung may emergency na pasyente, walang paraan para mailipat sila. Tumango ako. Makatwiran ang paliwanag, ngunit hindi ko pa rin isinusuko ang aking pagdududa. Kailangan kong kumpirmahin ang teorya ng layuning militar. Kung gayon, bakit ginawa sa ganito kalaking saklaw? Hindi ba sapat ang isang maliit na runway? Sa aking tanong, napailing si Engineer Lim. Mukhang hindi ninyo alam ang kalagayan ng dagat sa Basco. Ipaliwanag ko. Nagpalit ang screen. Lumitaw ang graph na nagpapakita ng taas ng alon. Ang average na taas ng alon sa Basco sa buong taon ay 2.5 metro. Sa taglamig, maaari itong lumampas sa 7 metro. Sa panahon ng bagyo, mahigit 10 metro ang taas ng alon. Sinimulan kong mag-compute habang tinitignan ang mga numero. Ang alon na 10 metro ay katumbas ng taas ng 3 palapag na gusali. Gagawin nila ang paliparan sa dagat na may ganoong klase ng alon. Doon, inilapat namin ang isang espesyal na disenyo ng depensa. Ipinakita sa screen ang diagram ng Quezon. Nanlaki ang mata ko. Ito ang magiging pangunahing istruktura ng paliparan ng Basco. Taas na 25 metro, lapad na 24 metro, haba na 50 metro. Sa sandaling narinig ko ang laki ng Quezon, napahinto ako. 25 metro? Katumbas ng 8 palapag na gusali. Ilalagay nila ang ganoong istruktura sa dagat? Ang bigat ng isang Quezon na ito ay 16,000 tonelada. Ikakabit namin ang 28 Quezon na ito upang bumuo ng breakwater. 28 na bloke na 16,000 tonelada? Mabilis akong nag-compute. Sa kabuuan, halos 450,000 tonelada ng konkreto ang ilulubog sa dagat. Ito ay isang laki na maituturing lamang na kabaliwan. Kung ikukumpara, katumbas ito ng laki ng 3 gusali na 10 palapag. Ibinaba ko ang aking ballpen. Naguguluhan ang aking isipan. Bakit kailangan ng sibilyang paliparan ng ganitong uri ng istrukturang parang halimaw? Bakit kailangan ng ganito kalaking saklaw? Upang maghanda para sa 200 taong siklo ng alon. Narinig ko muli ang pangungusap na iyon. 200 taong siklo. Muling lumitaw ang pangungusap na nakita ko sa dokumento ng disenyo sa London. Dinisenyo namin ang paliparan upang maging ligtas kahit sa matinding alon na nangyayari isang beses sa 200 taon. Ang karaniwang daungan ay batay sa 10 taong siklo. Maging ang pasilidad ng militar ay hanggang 100 taon lang. Ngunit inilapat namin ang 200 taon. Sumandal ako sa upuan. Nagsimula akong maguluhan. Para sa isang sibiliyang paliparan, inilapat ang mas mataas na pamantayan kaysa sa pasilidad ng militar. Bakit ganoon na lang? Direktang tinitigan ako ni Engineer Lim. Dahil kapag nagawa na, tapos na. Sa gitna ng dagat, hindi na maaaring ulitin. Kailangan lang nating gawin ito ng perpekto sa simula pa lang. Nawalan ako ng salita. Sigurado ang kanyang lohika, ngunit ito ay higit pa sa ordinaryong antas. Nagpatuloy ang briefing.
Ang proseso ng paggawa ng caisson, ang paraan ng pagdadala sa dagat, ang teknolohiya ng paglalagay sa eksaktong posisyon. Lahat ay kahanga-hanga. Ang error sa paglalagay ng caisson sa dagat ay 2 sentimetro lamang. 2 sentimetro. Paano mailalagay ang istrukturang may taas na 25 metro at bigat na 16,000 tonelada sa dagat na may 2 sentimetro na error? Hindi na ako makapagtala. Nanginginig ang aking mga kamay. Matapos ang briefing, lumapit ako kay Engineer Lim. Maaari ba kayong sumagot ng tapat? May layuning militar ba ang paliparan na ito? Naging matigas ang ekspresyon ng engineer. Sumunod ang isang sandali ng katahimikan. Doctor, racing, inaasahan ko ang tanong na iyan. Bumuntong hininga siya. Alam namin na kumakalat ang ganoong hinala sa Europa. Ngunit idinadaan ko, hindi ito para sa layuning militar. Kung gayon, bakit ninyo ginagawa ang ganoon? Bakit may ganitong labis na disenyo? Hindi ito labis, mariing sinabi niya. Ang mga residente ng Basco ay nabuhay sa takot ng paghihiwalay sa loob ng ilang dekada. Sa taglamig, minsan ay walang barko sa loob ng mahigit 2 linggo. Sa panahong iyon, kung may emergency na pasyente, kailangan lang nilang maghintay ng kamatayan. Tahimik akong nakinig. Binubuksan namin ang daanan sa kalangitan para sa mga taong iyon. Isang daan kung saan maaari silang pumunta sa mainland anumang oras, anuman ang panahon. Labis ba iyan? Walang bahid ng pagtatago ang tingin ng mga Filipino engineers. Tumango ako, ngunit hindi ako lubos na kumbinsido. Gusto kong makita ang lugar. Siyempre. Bukas, magpapaschedule ako ng helicopter. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel. Magulo ang isip ko. Kailangan kong ayusin ang mga narinig ko sa briefing. Binuksan ko ang aking laptop at sinimulan ang paglalagay ng data. Ang kalagayan ng dagat ng Basco, ang data ng alon, ang mga detalye ng caisson, ang pamantayan ng disenyo. Inilapat ko ang mga ito sa analysis model na ginagamit ko sa loob ng 22 taon, ngunit may kakaibang nangyari. Ang aking modelo ay nagpakita ng error. Sa kondisyong ito, alon na 7M, 3 knots, kinakalkula ng aking modelo na imposibleng makapagtayo ng paliparan. Walang economic feasibility at reasonableness ang resulta. Ngunit ginagawa ng Pilipinas, aktwal na ginagawa nila ito. Sinubukan kong ayusin ang modelo. Binago ko ang mga variable, inayos ko ang mga assumption. Ngunit anuman ang gawin ko, hindi ito tugma. Ang data mismo ang nagsasabi. Hindi ito maipaliwanag ng mga pamantayan ng mundo na alam ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Kumikinang ang tanawin ng Manila sa gabi. Bumulong ako. Ako ba ang mali? O may iba pang dahilan? Sa sandaling iyon, tumawag si Marco Reyes. Dr. Racing, may masamang balita. Ang panahon bukas ay inaasahang lalala. Maaaring maantala ang pag-alis ng helicopter. Bumuntong hininga ako. Ibig sabihin, kailangan kong maghintay? Gaano katagal kaya? Hindi malinaw. Maaaring 2 araw o 3 araw. Mahirap hulaan ang panahon sa Basco. Pinatay ko ang tawag at tumayo ako sa bintana. Sa ganitong kalagayan ng dagat, kahit ang mga base militar ay umiiwas, alam ko ang katotohanan iyon. Sa gitnang silangan, sa dagat timog China, iniiwasan namin ang mga lugar na may ganitong kondisyon. Ngunit balak ng Pilipinas na magtayo ng paliparan doon? Nababaliw ba sila? O may alam sila na hindi ko alam? Muli akong umupo sa harap ng laptop. Sinuri ko ang karagdagang impormasyon. Mga record ng panahon ng Basco, istatistika ng aksidente sa dagat, mga kaso ng pagkaantala sa transportasyong medikal ng mga residente. Isa-isa kong kinumpirma. Lampas alas, 3 ng umaga nang matuklasan ko ang isang pattern. Sa nakalipas na 20 taon, may 47 kaso ng pagkaantala sa medikal na pangangalaga sa Basco dahil sa masamang panahon. 11 sa kanila ang namatay. Sila ang mga taong sana ay nailigtas sa ospital sa mainland kung nakarating sila ng mas maaga. Pinahinto ako ng mga numerong iyon. 10 tao ay hindi lang istatistika. Ito ay 10 buhay. 10 pamilya ang umiyak. Sumandal ako sa upuan. May nagbabago. Hindi ko pa matukoy kung ano, ngunit may nagpapayanig sa akin. Kinabukasan, sinuri ko ang weather forecast. Tulad ng inaasahan, naantala ang pag-alis ng 2 araw. Hindi ko sinayang ang oras na iyon. Nagtipon ako ng mas maraming impormasyon sa Manila. Naghanap din ako ng impormasyon tungkol sa Patnanungan at Mapun. Ang 3 isla ay may magkakaparehong problema. Paghihiwalay,
kakulangan sa medikal na pangangalaga, banta sa kaligtasan, at napansin ko ang isang katotohanan. Ang tatsulok na ito ay maaaring hindi para sa layuning militar. Maaaring sinusubukan nilang gumawa ng lifeline sa tatlong pinakahiwalay at pinakamapanganib na lugar sa dagat na bumabalot sa kapuluan ng Pilipinas. Ngunit hindi ako sigurado. Kailangan kong makita ito mismo. 2 araw pagkaraan, sa wakas, umalis ang helicopter. Tiningnan ko ang kapuluan ng Pilipinas mula sa bintana. Lumawak ang karagatang Pasipiko. Ang puting alon ay bumabagsak sa madilim na asul na dagat. At sa malayo, nakita ko ito. Basco. Bumababa ang tibok ng puso ko. Sa wakas, ang lugar. Sa wakas, makikita ko ang katotohanan. Nagsimulang bumaba ang helicopter. Huminga ako ng malalim. Pilipinas, ano kaya ang ginagawa ninyo? Ngayon makikita ko ito sa aking mga mata. Nang dumating ang helicopter sa itaas ng Basco, tiningnan ko ang labas ng bintana at napahinto ako. Ang dagat ay buhay. Ang madilim na asul na alon ay patuloy na gumagapang. Bumubulusok ang puting bula sa kung saan-saan. Kahit mukhang tahimik, biglang may dambuhalang alon na dumating. Parang humihinga ang dagat. Sa loob ng 22 taon, nakita ko na ang mga base sa karagatan sa buong mundo. Naranasan ko na ang mabagyong dagat ng gitnang silangan at inimbestigahan ko na ang matinding lugar sa dagat Timog Tsina. Ngunit iba ito. Ang dagat sa Basco ay parang hindi mahuhula ang hayop. Sinabi ng piloto sa radyo, "Mas mahinahon ito ngayon, doktor." Kahapon, imposible ang paglapag. Mahinahon, ang alon sa ibaba ay mukhang mahigit 5 metro ang taas. Nagsimulang bumaba ang helicopter. Unti-unting luminaw ang hugis ng isla. Ang Basco ay isang bulubunduking isla na nakatayo sa gitna ng dagat. Matatarik na bangin ang bumalot sa baybayin. Halos walang makitang patag na lugar na maaaring tawaging dalampasigan. Gagawa sila ng paliparan sa ganitong uri ng topografiya. Sa sandaling iyon, nakita ko iyon. Quezons. Ang istrukturang nakita ko lang sa larawan sa briefing ay nakatayo sa dagat. Hindi. Ang salitang nakatayo ay hindi sapat. Ito ay tumatagal. Lumalaban sa alon. Ang dambuhalang pader na konkreto ay nakahanay sa baybayin. Ang mga istrukturang may taas na 25 metro, katumbas ng 8 palapag na gusali, ay nakahanay at humaharang sa dagat. Bumangga ang alon sa Quezon at tumalsik ang puting tubig sa himpapawid. Nawalan ako ng salita. Iba ang dimensyon ng makita ito sa personal kaysa sa larawan. Hindi ito paliparan. Ito ay kuta. Isang kuta upang labanan ang dagat. Lumapag ang helicopter. Nang bumukas ang pinto, sinalubong ako ng hangin sa mukha. Amoy alat sa ilong ko. May halong halumigmig ang hangin. Agad na dumikit ang aking balat. Tumapak ako sa lupa. Bahagyang nanginginig ang aking mga paa. Naghihintay si Engineer Lim. May puting asin ang kanyang helmet. Basa rin ang kanyang work uniform. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw at ang likod ng kanyang mga kamay ay may mga bakas ng matinding paggawa. Araw-araw, nagtatrabaho ang taong ito sa ganitong kalagayan. "Doktor, maligayang pagdating. Ipaglalakad ko kayo sa site." Tumango ako. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Habang naglalakad papunta sa site, tiningnan ko ang paligid. Ang mga heavy equipment para sa konstruksyon ay nakalagay sa kung saan-saan. Ang mga crane ay tumataas sa kalangitan at ang mga truck ay abala sa pagpunta at pagdating. Daan-daang manggagawa ang nagtatrabaho sa kani-kanilang posisyon, ngunit may kakaibang punto, mas kaunti ang ingay kaysa sa inaasahan. Bawat isa ay gumagawa lamang ng kanyang trabaho ng tumpak. Walang pagkalito, walang sigawan, walang pagmamadali. Gumagalaw sila na parang isang orkestra. Ipinaliwanag ni Engineer Lim. Ang konstruksyon sa dagat ay isang labanan laban sa oras. Mayroon lang tayong ilang oras sa isang araw. Kailangan nating tapusin ang lahat sa panahong iyon. Tumango ako. Kahusayan, iyan ang susi. Naglakad ako hanggang sa dulo ng breakwater. Naramdaman kong bahagyang nanginginig ang konkreto sa ilalim ng aking mga paa. Ito ang impact na naipapasa sa bawat pagbangga ng alon sa istruktura. Sa wakas, lumitaw ang Quezon sa aking harapan. Mas nakakagulat ito kapag malapit. Ang pader na konkreto na may taas na 25 metro ay nakatingin sa akin. Ang ibabaw ay may mga bakas ng alon. May mga kristal ng puting asin sa kung saan-saan. Ang istrukturang ito ay lumalaban sa dagat araw-araw at nananalo sila araw-araw.
Lumakas ang alon. Sa sandaling bumangga ito sa Quezon, umalingaw-ngaw ang malakas na tunog. Boom! Parang tunog ng kanyon. Tumalsik ang tubig ng mahigit 10 metro sa himpapawid. Kumalat ang tubig dagat na parang hamog at tumama sa aking mukha. Ang tunog ng alon na bumabagsak sa Quezon ay parang barkong pandigma. Napatayo ako ng tulala. Ang alon na iyan ay dumarating araw-araw. Ngunit mahina pa iyan ngayon. Mahina? Hindi iyan mahina. Iyan ay isang pag-atake. Sa taglamig, dumarating ang alon na 3 beses na mas malaki kaysa diyan. Sa panahon ng bagyo, lalampas pa sa tuktok ng Quezon ang tubig. Tumingala ako sa Quezon. Lalampas sa tuktok, 25 metro ang taas, kaya inilapat namin ang 200 taong pamantayan. Hindi sapat ang 1 taong pamantayan. Nawalan ako ng salita. Noong una kong narinig sa briefing, naisip kong exaggerated, ngunit sa personal na makita ito, naintindihan ko. Ang dagat na ito ay isang tunay na halimaw. Paano ninyo inilalagay ang mga Quezon sa posisyong iyan? Sa ganitong klase ng alon, tumango si Engineer Lim. Yan ang pinakamahirap na bahagi. Ipaliwanag ko. Kinuha niya ang kanyang tablet at ipinakita sa akin ang isang video. Ito ang proseso ng paglalagay ng Quezon. Gagawa kami ng Quezon sa lupa, isang konkretong kahon na 16,000 tonelada. Sasakay namin ito sa isang espesyal na barko at hihilahin sa dagat. Hihintayin namin ang oras na humina ng kaunti ang bagyo at pagdating sa eksaktong posisyon, lulubugin namin ito sa pamamagitan ng pagpuno ng tubig dagat. May error na 2 sentimetro. May alon. Paano ninyo nasusunod ang 2 sentimetro na error? Gumagamit kami ng GPS at sonar ng sabay at personal na kinukumpirma ng mga bihasang diver. May mga tao na pumapasok sa dagat na iyan? Oo. Sa bawat oras, tinitigan ko ang dagat. Patuloy ang pag-alon. May pumapasok sa loob niyan? Hindi ba mapanganib? Mapanganib. Ngunit kailangan may gumawa. Ang boses ni Engineer Lim ay kalmado. Parang pang-araw-araw na trabaho. Sa sandaling iyon, may naramdaman ako. Hindi lang sila gumagawa ng paliparan, kundi lumalaban upang protektahan ang isang bagay. Nagpatuloy ang paglalakad. Ang inaasahang runway, ang planong passenger area, ay maingat na pinlano. Halos magkapareho ang blueprint at ang aktwal na site. Walang error. Nagtanong ako. Direkta kong itatanong. Sa Europa, may hinala na ang paliparan na ito ay para sa layuning militar, na ito raw ay isang outpost upang gawing militar na istasyon ang Pag-asa Island. Huminto si Engineer Lim. Humarap siya sa akin. Naging matalim ang kanyang tingin. Nandito na ba ang mga nag-aangkin niyan? Malamang wala. Kung gayon, paano nila nalaman? Hinuhusgahan lang nila sa mapa. May bahagyang galit sa kanyang boses. Ang paliparan na ito ay walang kinalaman sa Pag-asa Island. Ito ay para sa karapatan sa buhay ng 1,500 residente ng Basco. Ngunit totoo na mas magiging malapit ang daan patungo sa Pag-asa Island, hindi ba? Oo, magiging malapit. Ano ang problema doon? Hindi ako makasagot. Ang Pag-asa Island ay teritoryo ng Pilipinas. Bakit militarization kung mas madali para sa mga Pilipino na pumunta sa teritoryo ng Pilipinas? Malinaw ang kanyang lohika. Hindi ako makakontra. At isa pa, ipapakita ko rin. Itinuro ni Engineer Lim ang dagat. Tingnan ninyo ang dagat na ito. Saan ka makakakita ng bansang gagawa ng base militar sa ganoong lugar? Ang maintenance pa lang ay aabot na sa astronomical na halaga. Sa militar, ito ay sukdulang walang saysay. Tinitigan ko ang dagat. Tama siya. Sa ganitong kalagayan, ang paggawa ng base militar ay kabaliwan. Walang economic feasibility at mababa ang estratehikong halaga. Kung gayon, bakit nila ginagawa? Nais mo bang makipagkita sa mga residente? Tanong ni Engineer Lim. Tumango ako. Bumaba kami sa baryo. Isang maliit na nayong pangisda. Ang mga lumang bahay ay nakahanay sa baybayin. Ang mga dingding na kinuskos ng hangin, ang mga kalawangin na bubong, ang mga lambat ng pangingisda at mga float na nakasalansan sa harap ng pinto. Isang tanawin na parang huminto ang oras. Nakipagkita kami sa ilang residente sa communal hall. Karamihan sa kanila ay matatanda, 60s pataas. Ang kanilang mga mukha ay may malalim na kunot na inukit ng hangin alat. Ang kanilang mga kamay ay magaspang at bukol-bukol. Sila ang mga taong nabuhay sa islang ito kasama ang dagat sa buong buhay nila. Isa sa kanila ang lumapit sa akin. Isang matandang lalaki na mukhang 70s.
Narinig ko na galing kayo sa ibang bansa. Opo, galing po ako sa United Kingdom. Ano po ang pinunta ninyo? Paliparan. Naparito po ako para sa bagong paliparan. Sa mga salitang iyon, lumiwanag ang mga mata ng matanda. Isang maliwanag na ngiti ang kumalat sa kanyang kunot na mukha. Ay, ang paliparan na iyan. Ito po ay lifeline namin. Lifeline? Pinahinto ako ng salitang iyon. Bakit po lifeline? Bumuntong hininga ang matanda. Kung manirahan ka dito, malalaman mo. Sa taglamig, kapag huminto ang mga barko, nakakulong kami. Hindi kami makapunta kahit saan. Gaano katagal po humihinto? Mahaba po, kalahating buwan. Noong nakaraang taglamig, mahigit 10 araw na walang dumating na barko. 10 araw? Pinihit ko ang numero. 10 araw na walang koneksyon sa labas? Paano kung may sakit? Kumulimlim ang mukha ng matanda, nawala ang ngiti. Kailangan lang naming maghintay, magtiis, hanggang sa dumating ang barko. Kung hindi makatagal, mamamatay kami. Nawalan ako ng salita. Ang boses ng mga residente ay mas malakas kaysa sa aking teorya. Ang isa pang matandang babae na katabi niya ay nagsalita. Mukha siyang nasa huling bahagi ng 60s, pula ang kanyang mga mata. 5 taon na ang nakaraan, namatay ang kapitbahay namin na matandang babae. Brain hemorrhage daw, pero walang barko para makaalis. Hindi rin makarating ang helicopter dahil sa masamang panahon. Kung nakarating siya sa ospital sa mainland, maililigtas ba siya? Sabi ng doktor, opo, kung 3 oras lang daw na mas maaga, nailigtas pa sana. Yumuko ako. 3 oras? Dahil lang sa 3 oras, namatay ang isang tao. Dahil walang barko, walang eroplano, walang daanan sa langit. Pinunasan ng matandang babae ang kanyang luha at sinabi, ang apo ng matandang babae ay elementarya pa lang noon. Grabe ang iyak niya sa libing. Saglit na tumahimik ang communal hall. May mabigat na katahimikan ang naghari. Wala akong masabi. Muling nagsalita ang unang matandang lalaki. Kaya, hindi ninyo alam kung gaano kami kasaya nang marinig namin na gagawa ng paliparan. Ngayon, kahit masama ang panahon, makakasakay na kami ng eroplano. May luha sa mga mata ng matanda. Ang mga apo ko rin, makakapunta na dito ng walang alalahanin. Dati, sinasabi ko sa kanila na huwag pumunta sa taglamig. Naawa ako sa kanila kung makulong sila dito. Sa sandaling iyon, naliwanagan ako. Sa sandaling iyon, hindi ako nakakakita ng paliparan, kundi isang lifeline. Ang paliparan na ito ay hindi militar, kundi buhay. Nang umalis ako sa baryo, lumingon ako. Nagwagayway ang mga matatanda. Ang matandang babae ay umiiyak pa rin. Ang tanawing iyon ay nanatili sa aking puso nang matagal. Pagbalik sa hotel, binuksan ko ang aking laptop. May email mula kay Hafen. Huwag kang malinlang sa lugar na iyan. Ang Pilipinas ay nagtatago ng layunin. Ang mga kwento ng mga residente ay gawa-gawa lang nila. Binasa ko ang email habang nanginginig. Hindi niya nakita ang luha ng matandang lalaki. Hindi niya narinig ang nanginginig na boses ng lola. Hindi niya narinig ang tunog ng alon na bumabangga sa Quezon. Ako ba talaga ang naloko? O sila lang ang hindi nakakakilala sa Pilipinas? Ang mensahe ni Hafen ay hindi na ako nayanig. Sa halip, lalo lang lumaki ang aking pagdududa. Paano ka makakahusga nang hindi nakikita ang lugar? Paano mo malalaman ang katotohanan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa data? Tiningnan ko ang labas ng bintana. Sa dilim, umuungol ang dagat. Naririnig ko ang tunog ng alon hanggang dito. Boom! Boom! Parang tibok ng puso ng higante. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi ako nakakakita ng paliparan. Nakikita ko ang isang lifeline. Ang Pilipinas ay lumalaban sa dagat, lumalaban sa kalikasan, at ang layunin ng laban na iyan ay hindi militar. Ito ay tao. Ang 2,500 katao na naninirahan sa islang ito. Ang kanilang mga apo. Ang kanilang mga matatanda. Isinara ko ang aking laptop at bumulong. Pilipinas, kahanga-hanga ka. Ngunit hindi ko pa nakikita ang lahat. Patnanungan at mapun pa ang natitira. Ano kaya ang makikita ko doon? Sabay-sabay na sumulpot ang pag-asa at takot. Bukas, pupunta ako sa Patnanungan, sa isla na sinasabing pinakamapanganib sa Pilipinas.